Umabot na nga sa usapang pagkain ang epekto ng krisis sa langis. Kung hindi raw mabibigyan ng ayuda ang mga magsasaka, nanganganib ang agri-production ng bansa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Posibleng bumaba ang rice production ng bansa bunsod ng sigalot sa Middle East. Sabi ng Department of Agriculture, nasa 20 to 50% ng produksyon ang maaaring decline nito, bunsod ng pagtaas ng presyo ng fertilizer. Inaasahan ng DA na apektado ang harvest season mula Mayo hanggang Hunyo na may impact sa supply kasunod ng mga buwang ito. And so what will be affected will be the production come September, August, during that month. And it's around 10 million metric tons of rice. Nasa 78% daw ang rice production ng bansa sa ngayon at baka hindi rin daw posible ang import dahil marami ng mga bansa ang nilimitahan ng pagbebenta ng kanilang supply dahil sa giyera. The value that we are projecting to lose, assuming we don't do anything, the cost of inaction for 3 major crops alone, and I'm talking about rice, corn, and fisheries, is already 75 billion pesos. Proposal ng DA, mag-provide ng subsidies sa agri-sector kaugnay ng purchase ng fertilizer at petroleum products. Sa humigit kumulang 11 million farmers at fisherfolk, nasa 6 to 7 million dito ang gumagamit ng fertilizer at fuel. Kailangan daw ng DA ng about 37 billion pesos, halagang sapat para i-cover lang daw ang 3 buwan. Ang laki po niyan. Kung i-add mo lahat ng ayuda programs, abot ka ng 200 billion. Hindi ho ba ngayon dapat yung panahon na gamitin yung perang yan? No, ngayon po yung panahon para ilabas yung perang yan, matulungan natin itong mga kasama natin, mga kababayan natin na nagpapakain sa atin. Aaralin daw ng DOF kung paano ang access sa ayuda programs para sa hiling ng DA at paalala ni Senator Bam Aquino handang tumugon ng Kongreso pagdating sa budget request. May mga tumitigil na rin daw na fishing operations ayon sa isang federasyon sa Socsargent. Sa higit 100 members daw ng kanilang organisasyon, 4 hanggang 5 kumpanya ang nagbawas o tumigil na sa operasyon. Pinipilit nilang makapag-provide ng allowance para sa mga empleyado pero mahirap na raw itong isustain dahil halos 3 times na ang itinaas ng presyo ng langis at about 75 to 85% na raw ito ng operating costs nila. Please help us keep these boats running. Please help us keep the food accessible and affordable. And please help us respond to this crisis before it goes irreversible po. Because once these boats stop, hindi po ito kaagad may babalik. Kahit daw pumapalaot, kung wala namang huli, luging-lugi raw ang mga mangingisda. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.